Hello everyone, peace of Christ to all. Ang sabi nitong brainwashed na immature na Muslim na ang pangalan ay J.M. Mancha na totoong namantyahan na ng ugali ni Muhammad ng utak nito na ang pangalan sa TikTok ay Isaac ay meron daw siyang challenge sa mga Kristiyano na kapag mabasa sa Biblia na putulan daw ng kamay ang mga babae ay umalis daw tayo sa Christianity at maging Abdul kagaya niya, which is kadiri kasi mas lalong may turo sa kanila na putulan ng kamay ang mga lalaki at babae. At ang ginamit niyang talata sa Biblia ay nasa Deuteronomy chapter 25 verses 11 to 12 na mayroon daw utos doon na putulan ng kamay ang mga babae. Dito niyo makikita na ang kanilang mga utak ay talagang tumatakbo sa pagiging low functioning at molestyado ng pag-iisip. Very stupid, very idiot na argumento na tanging sila lang ang nakakaimbento. Kasi meron din naman tayo mababasa sa Bible na kahit si Moses nang bato ng mga nangangalo niya. Pero sa panahon ni Moses yun, hindi yun sa panahon ng mga Kristiyano. So dahil lang may mabasa daw siya na kung ano nung naratibo sa Bible na hindi naman normatibo, tingin niya mas better ang Islam kaysa Christianity. So dahil ba sa challenge mong yan, ibig mo sabihin mas better ang Islam? Wala lang mapapahiya ang Islam mo. Kasi reading narratives in the Bible doesn't necessarily or immediately imply reading norms in the Bible. Hindi ganun agad yun. It's like saying na katulad ng ating gobyerno sa panahon ng pananakop ng mga banyaga ay nakipaglaban. Nagkaroon ng violence and war against invaders. But it doesn't mean na ang Pilipinas ay against na sa mga banyaga. Hindi ganun ang implication noon. Ganun din sa Bible na may mga mababasang mga narrative. Pero hindi ibig sabihin ang narrative na yun ay normative agad. Kaya talinuhan ninyo ang mga argumento ninyo. Masyadong bobo eh. So ito na ang ginamit niya sa Deuteronomy chapter 25 verses 11 to 12. Nang sabi, if two Israelites are fighting and one man's wife comes to help her husband because he's getting beaten, if he grabs the other man by the genitals, she has disrespected his source of procreative power. Cut her hand off, don't show any pity. Ang konklusyon nitong Muslim na to, na kamangmangan ng nasa utak, utos daw na putuli ng kamay ng mga babae sa Biblia. Aba, hindi ba niya nabasa ang dahilan? If she grabs the other man by the genitals, she has disrespected the source of procreative power. O ano sa ibang translation? If two Israelite men get into a fight and the wife of one tries to rescue her husband by grabbing the testicles of the other man. So ang ginawa ng babae, pinihit, kinuyom yung ari ng lalaki. Ganon ang ginawa. Sa makatuwidang senaryo, may dalawang Israelita na nagtalo. Nagtalo ha, di sinabing nagsakitan ha. Nagtalo, nag-away. May pinag-awayan. Dumating ang isa sa mga asawa nung inaway. Ang ginawa nung babae, pinihit, kinuyom ang ari nung lalaki. O di ba sakit no? Di ba disrespectful yun? Dahil lang sa away, ganun ang gagawin niya, violence ang gagawin niya, physical violence. May dahilan. So yung kautosan na yun, hindi yun permanent law, yun ay transient law. Ibig sabihin, hindi siya batas na inulit o permanent application. Kundi yun ay transient. Doon lang sa pangyayari na yun na-apply. Kasi nga, yun ang ginawa ng babae. May involved na physical violence. O yun ang pagkaibahan na. Yan kasi problema sa inyo, yung pag-iisip ninyo, pag-iisip ng mga tamad, kulang sa unawa. Kaya magkaiba ang permanent law sa transient law. Ang permanent law ay batas na naulit pa at permanente. Yun, hindi naman yun permanent law, yun ay transient law. Applied lang siya sa specific scenario, specific time, specific period, specific situation. Hindi na siya pwede ulitin. Yun ang transient law. At kaya transient law yun kasi yun ang paraan ng Diyos para pigilin ang kasamaan ng mga tao sa panahon na yun. Kaya nga sinabi sa verse 1, inihiwalay niya ang katuwiran sa kasamaan. Hindi katulad sa inyong relihiyon na ang pagputol ng kamay sa mga babae at lalaki ay permanent na batas. Batas na permanente, hindi natitigil. Applicable hanggang sa ngayon, ginagawa ninyo ang barbaric na action na ito. Putulan ng kamay ang mga babae at lalaki. Anong dahilan? Nang pihit ba ng ari? Hindi, nang nakaw lang. Putulan ng kamay. Napaka-barbaric ng kanilang relihiyon. Pagdating sa aral na ito Masabi kasi dito sa Surah Al-Ma'idah, ayat 38, no? Wasyariko wasyarikatu faqta'u aydiyahuma jaza'a bima qassabana qala minallahi wallahu azizun hakim. Pakinggan nyo. As for the thief, the male and the female amputate their hands in recompense for what they committed. Yan ang sabi amputate their hands, meaning putulin ang kanilang mga kamay. O kita ninyo, ang pagputol ng mga kamay sa mga kababaihan at kalalakihan, turo sa kanilang reliyon permanenteng batas. Bakit? Sapagkat ito ay example ni Muhammad na nakalagay sa Surah Al-Anbiya chapter 21 verse 45 na ang sabi, Qul innama undirukum bil wahyi wal yasma'u sumu du'a'id dama yundarun.
Say, O Muhammad, si Muhammad ha, I warn you only by the revelation from Allah and not by the opinion of the religious scholars and others. But the deaf who follow the religious scholars and others blindly will not hear the call, even when they are warned. An example, one should follow only the Quran and the Sunnah, legal ways, orders, acts of worship, statements of the Prophet Muhammad. Susundin daw lang dapat nila ang Sunnah o mga statement at mga utos ni Muhammad, at ito ay isa sa mga utos ni Muhammad. Kaya ito ay permanent law sapagkat utos ito ni Muhammad, na kung saan sundin lamang daw ang Quran. Kaya ito ay permanenteng batas kung susundin lamang ang Quran. Nasa Quran to, aral pa to ni Muhammad. Kaya ito ay permanent law. Sila ang may batas na barbaric na ina-apply hanggang ngayon, pagputol ng kamay sa mga babae at lalaki. Sa kanilang aral yun, sa kanilang kulto yun, hindi sa Kristiyano at hindi sa mga Hudyo, lalo na sa panahon ngayon. Kaya yung challenge nito, putulin ang kamay ng mga kababaihan, ito po ay napaka-estupido na hamon at estupido po na challenge. Kasi walang permanent law na ganun, nakatulad sa inyong Quran, permanenteng batas, barbaric, mamumutol ng kamay ng babae at lalaki dahil lang ng nakaw. Sa inyo lang yun, masamang aral, permanente pa, hanggang ngayon ginagawa pa, masama, against sa konstitusyon ng Pilipinas.